Hi mga langga, welcome back to our channel. Ngayon pag-uusapan natin yung bagong update na papunta dito sa Romania. Wala nang paligoy-ligoy 'to mga langga, 'no? So ngayon ang balita ay kapag galing kayo sa ibang bansa, Pinas, I don't know, wala ako ganong balita sa Pinas. So ang pagkakaalam ko dahil galing nga tayo sa Hong Kong, mayroong update doon sa Hong Kong na yung visa fee nagmahal. So dati nasa 1,180 Hong Kong dollar, something like that, nagiging 2,080 Hong Kong dollar. So, parang ganyan na yung update niya ngayon mga langga, 'no? Kung meron kayong exact amount, please tell me. Basta yun yung balita ngayon. And then ang work permit matagal na siyang lumabas, hindi katulad dati na 1 month lang lalabas na. So, aabot siya ng mga 3 to 4 months, pero hindi ko lang alam sa ibang nag-apply kung napaaga ba o meron silang medyo matagal na. And then ang show money naman para pagka nag-visa appearance ka na sa Hong Kong, kailangan ang show money mo nasa 23 Hong Kong dollar, 23,000 Hong Kong dollar. Mga langga, medyo malaki talaga yung ano nila ngayon, pinagbago. Kasi nung nakaraan, nung sa akin 2024 nasa 5,000 Hong Kong dollar lang. I think until last year. Pero ngayon nagbago na yung ano nila, patakaran. So, ang swerte ng mga nakapasok dito, kilikili yarn. So, ang swerte ng mga nakapasok dito, 'no, nakahabol tayo sa murang ano, placement fee. And then ito pa mga langga yung ating ano agent, 'di ba may mga agent dapat 'yan, nanghihingi sila. So normal lang na magbigay. Pero kung nandito ka na sa Romania at naghanap ka ng bagong employer, sample lilipat ka ng ibang employer, tapos hinihingian ka ng agent, hindi puwede 'yan kasi nandito ka na sa loob. Maliban na lang kung nasa ibang part ka ng kumbaga nasa labas ka ng Romania, ta's nanghihingi sa'yo, puwede 'yun pagbigyan mo. Pero kung nandito ka na sa loob at nanghihingi ng placement fee dahil nagpapahanap ka ng bagong employer, hindi puwede 'yun, bawal 'yun mga langga, no, illegal 'yun. So, ayan, nasabi ko na ang lahat, ay charos. Nasabi ko na yung pagbabago sa pag-apply papunta dito sa Romania, pero wala akong alam, sa Singapore, I think Macau is almost the same. Sa Pilipinas, wala rin ako gano'ng balita. So, ito lang nasagap ko na balita galing sa Hong Kong natin na applicant. So, next mga langga, sabi ni ate, mabait ba ang mga guys sa Romania, sis? Ito sis, kwento ko, okay? Kung depende ito pagka mabait kung sila ay employer, masasabi mo na okay sila, mabait sila. Hindi naman lahat, pero karamihan ng lalaki dito, at least meron silang common sense, gano'n. Pero kung ang tanong ni sister ay para ba sa partner, jowa, okay, actually mabait sila, loyal, tapos faithful sila kung talagang seryoso sa'yo. So 'yan ang masasabi ko, mai-she-share ko. Pero kapagka pagdating sa financial, sa loob ng bahay, they are very ano, good provider, tapos, maalalahanin sila lalo na meron silang emotional intelligence, char. Tapos, lagi nilang iniisip yung nararamdaman mo, yung mga gano'n. Pero hindi ko alam sa iba pero karamihan kasi gano'n yung reason. At maliban diyaan, may pinagkaiba kasi hindi sila ka-generous, maano sila, kuripot. Pero meron naman ibang AFAM, no, ibang Romanian nagbibigay sa kanilang wife na Filipina, pero tawag nito, hindi gano'n kalaki. Kung malaki man, nagbibilang sila in the next na nagbibilang, ganoon, nagbibilang, "Oh, asan yung bigay ko?" Gano'n. "May pera ka?" Yung mga ganoon. Kung may kailangan ka, ganoon. Tapos, ibang-iba mga langga. So, sa partner ko naman, i-share ko sa inyo, pagdating sa problema ko sa Pinas, hindi ko siya malalapitan. Tapos, um, kapag may trabaho ka, mas maganda. Yung parang gano'n na lang na, mas pipiliin ko na lang magtrabaho ako kaysa manghingi kasi nga, ayoko na sinusumbatan ako. So, kapag, nangyari kasi once na sinumbatan niya ako kasi malakas talaga akong kumain ng kanin mga langga. Kasi 'di naman ako kumakain ng iba pang pagkain maliban sa kanin, tapos gulay, manok, mga gano'n lang kinakain ko. Sabi niya, ubos na ang kanin." Oh, sabi sabi niya sa'kin ng gano'n. Sabi ko, "Bilhan mo ng gatas yung bata at hindi na ako magpapadidi para makapag-diet na ako." Simula no'n hindi na niya ako sinusumbatan ng ganyan.
Tapos 'pag sinabi ko wala akong bigas, bibili na siya, wala ng reklamo, wala ng tanong. So pagdating sa family ko na kailangan example merong kailangan ng family ko na financial, hindi ko maibigay, hindi ako makalapit sa kanya kasi bago ka palang magtanong, sasabihin na sa'yo na ang dami niyang binayarang bills. So, hindi lang ang asawa kong may ganoon, marami sa ating mga kapwa Filipina. So, ang maisa-suggest ko sa inyong mga langga kung gusto niyo ng ibang lahi, ay kung gusto niyo ng generous, matulungin, maawain, maghanap na lang kayo ng ibang lahi, 'wag na Romanian. For example, kayo ay mag-jowa pa lang, wala pa kayong anak, may opportunity ka pang maghanap ng ibang lahi na hindi naman sa gano'n kasi kung tutuusin, yung asawa natin, yun yung magiging kakampi natin, yun yung kumbaga yun yung masasandalan natin sakaling may mga problema tayong hindi natin kayang i-solve mag-isa. Pero kasi sa point na 'to, sa kalagayan ko, feeling ko kailangan ko na lang talaga maging independent tapos, paintindi ko na lang sa family ko na na okay lang na hindi muna ako ngayon magbigay kasi wala pa akong trabaho and then siyang bumubuhay sa akin tsaka si baby. And dahil kay baby nagkaroon ako ng papel dito ako na mag-i-stay kumbaga forever na yung ano ko dito kalagayan. Suwerte pa rin ako na matatawag kasi hindi katulad ng iba na na alam niyo yung pangarap nilang mag-stay ng matagal pero gawa ng kalagayan nila sa papel, naka-base lang sila sa contract tapos, meron ibang mga employer na gagamitin ka, kasi nga 'di ba helper ka, gagamitin ka ng gagamitin like hindi yung ano something yung gagawin kang parang robot, parang ganoon sa trabaho. So ayan mga langga na-share ko sa inyo kung mabait ang mga Romanian na jowa or asawa, experience ko ang i-shinare ko, tapos experience ng iba. So ganoon sila mga langga tapos, 'wag lang basta-basta magtitiwala kasi once na for example may trabaho ka tapos, yung lalaki instead na hayaan ka na mag-stay sa bahay, yung kumbaga, sila magsasabi, "Mag-stay ka na lang sa bahay, magluto ka na lang, mag-ayos ka na lang sa loob ng bahay para pagdating ko prepare na lahat, hindi na ako pagod." Yung mga gano'n, 'di ba? Kumbaga, maalagaan na lang natin sana sila. Kaya lang, pagdating naman sa financial, hindi hindi sila gano'n ka-provided pagka may problema ka sa pamilya mo sa Pinas. So, hindi ko alam kasi may iba naman daw na nagbibigay para isustento sa pamilya nila sa Pinas, pero hindi pa rin siya sasapat. Unlike noong nagkaroon ako ng American na parang ka-chat lang siya kasi nga hindi pa kami nagkita no'n, pero ka-chat pa lang hindi naman sa mukhang pera ako kasi nung time na yon kaya hiwalay ko pa lang sa tatay ng ano, pangalawa ko tapos, pinakilala siya ng friend ko kasi meron akong friend na nasa California. Pinakilala niya sa akin tapos nagkasundo kami, ayun, hanggang naging close. Siya yung mismo nag-offer sa akin, "Papadalhan kita ng pera." So sabi ko, "Wag na kasi mag-a-abroad ako." Sabi niya, "Hindi." Sabi niya, "Wag ka muna mag-abroad, wag mo muna iwan yung mga anak mo." So nag-stay ako ng 1 year sa Pinas noon, maliit pa yung mga anak ko. Nagsusustento talaga siya mga langga, yung kahit hindi pa kami nagkita as in, hindi ko na kailangang magtanong kung or hindi ko na kailangang magsabi kung magkano ang kailangan ko, siya na yung nagkukusa. Sabi kong gano'n nakakatakot baka matulfo ako, pero awa ng Diyos sabi kong ganoon, nagkahiwalay naman kami ng okey tapos alam mo yung nakakatakot kasi nga, pinakilala mo siya sa lahat ng kamag-anak mo through online. Ito yung story ko lang nakaraan sa Pasko pa 'to. So, pinakilala ko siya sa relatives ko, mga pinsan, pamangkin, mga kamag-anak, mga ganyan. Kasi hindi mo akalain na after 2 years ng long distance relationship namin, sinulot ako ng sariling pamangkin. Pero para sa akin okey lang din 'yun kasi nang sa ganoon mas matututo pa ako sa buhay, yung kumbaga, hindi lang ako lagi nakadepende sa kanya kahit na may trabaho na ako. So 'yun mga langga 'no, maingat pa rin tayo kasi hindi natin sure kung magkakaroon tayo ng partner na stick sa'yo or minsan kasi madali silang madala sa mga tsismis o kaya naman sa, ah pang-aakit ng iba. So ayan mga langga ang mai-share ko sa ngayon. Oo, ang dami kong nai-share 'no, charis, tsismis, tsismis life. Pagdating naman sa mga itong Romanian ko mga langga 'no, itong Romanian husband ko, ano siya, napaka-ano niya sa bata, napaka-present niya sa bata ta's lagi niyang iniisip yung environment ng bata. So isa sa nakaka-inlove yung ganoon kasi nga mas pinipili niya na 'di baling mahirap ang buhay, 'wag lang kaming magkawatak-watak kasi ayaw niyang masira yung pamilya ng bata. Kumbaga, ayaw niyang masira yung utak ng bata kasi nga
separated na naman yung magulang, ganyan. Lalo na may mga anak ako sa Pinas, may mga anak din siya dito, tapos hiwalay din, yung mga gano'ng history na ayaw naming ulitin sa anak namin. Ano pa ba maikuwento ko mga langga? So ayan lang, sa ngayon, yan lang muna aking mai-she-share sa inyong mga langga 'no, wala ng iba. Basta sa lahat ng mga gustong pupunta dito, kailangan po maging aware kayo kung paano apply at saka yung pagbibigay ng placement fee hindi gano'n kamahal ha, mga langga. Lagi niyong tandaan kung magkano ang offer dito, salary offer, hindi nagkakalayo doon ang sinisingil na placement fee. So, huwag kayong lumagpas ng €1,000 ha, walang ganoon. Kapag meron ha, i-report niyo na agad. Kasi sayang din yung mga langga 'no, tsaka maliit ang sahod dito. And pagdating dito sa mga employer, mga langga, masasabi ko, kokonti lang ang matitino na employer. Tapos karamihan dito, sinusulit ang bawat oras mo. Yung sahod, ang sinasahod nila sa'yo, sinusulit nila. Tapos ang requirements mo na passport at saka ID, kinikip ng employer 'yan. Ngayon pagka ayaw mong ibigay, kayong mag-aaway sa loob ng bahay o kaya tatakutin ka na i-deport ka o sasabihin sa'yo ng agency na hindi ka natutulungan, kung sino yung agency mo, hindi ka natutulungan. At least kung makahanap ka ng maayos na agency na pantay ang trato sa employer at saka sa applicant, 'yun yung maganda, swerte 'yun mga langga. And then, oo nga pala, idadagdag ko na rin pala ang pag-cross country pala sa Spain, kasi may nagtanong na ano kababayan natin. Ang pag-cross na country sa Spain, ngayon kasi mga langga, meron kasing problema doon sa Spain dahil merong mga Morocco na nagsitawiran doon, nagsilanguyan, makapasok lang sa Spain. So yun yung ano, bale naghihigpit masyado ngayon yung ating, yung immigration ba tawag doon or yung Spain government. Tapos dito naman sa Romania, kung ikaw ay nanggagaling dito sa Romania, pwede naman yan mga langga, pero ito ang delikado. Kung magra-run away ka na walang pasabi sa employer, tapos example, bibili ka ng ticket back and forth para lang may proof ka sa immigration kapag sinita ka, kung babalik ka pa sa Romania, kontrata mo. Puwede 'yun mga langga 'no, makakalabas ka naman ng Spain. Pero ang problema doon baka mahirapan ka makakuha ng ID card sa Spain or baka mahirapan ka makakuha ng legal papers dahil meron kang record na runaway galing dito sa Romania. So, kung gusto niyo pong umalis dito sa Romania, kailangan niyo pong i-sit ng maayos, like, magpaalam kayo ng maayos sa amo niyo kung hindi na kayo magkasundo. Tapos maghanap na lang po kayo ng ibang malilipatan sa Spain, kung gusto niyo sa Spain ha. Meron namang iba sa Netherlands. As long as meron kang ano, ID, tapos meron kang kakilala sa Netherlands, papasok ka na lang kumbaga, mag-train ka na lang gano'n, train, tapos ticket, na mag-book ka ng ticket. Basta importante hawak mo yung ID card mo galing dito sa Romania kasi 90 days na ano yun na visa. Ano pa ba? So yun lang mga langga maikwento ko. Kapag na-cut na pala dito ang kontrata mo 'no, 90 days visa na lang dito sa Romania. Pero magagamit mo yung ID card mo everywhere kasi Schengen visa na siya. So good luck sa mga aalis. Good luck sa mga hinahanap ang kanilang tunay na saya, charis. Kasi ako hindi na ako makakaalis mga langga. Meron na kasi ako ditong ano, chikiting at saka mahirap. Kumbaga, nagbago na yung, plano ko sa buhay. Hindi na katulad dati na pagdating ko dito gusto kong pumunta ng Spain, tatawid ng Spain, mag-Netherlands, mag-Italy. Alam niyo yung ang dami kong gustong lugar na puntahan. Pero sa ngayon, mag-stick to one muna tayo dito. So, ang una kong gagawin para mas magiging skilled pa yung magiging trabaho ko in the future kasi meron akong tina-target na trabaho na gustong-gusto ko talaga. Kaya ang sisimulan ko ay ang pag-aaral ng Romanian. Excited 'yan. Medyo mahirap aralin ang Romanian pero kailangan kong gawin mga langga kasi ayoko na habang buhay magiging katulong at cleaners. Hindi naman sa ano, pero kung may hindi sa pag-aano mga langga ha, kasi cleaners naman talaga ako tsaka kasambahay. So, dahil nandito na tayo sa ganitong lugar, opportunity na natin 'to, ang gagawin na lang natin para makapasok tayo sa mga skilled work, kailangan na lang natin aralin ang kanilang language. Kasi hindi naman binabasihan dito kung ikaw ay nakapagtapos, kung anong degree holder ka. Ang importante marunong ka sa salita nila at, madali kang turuan. So, 'yan lang mga langga sa ngayon ang aking maipapayo pagdating sa mga maraming opportunity, nandito sa Europe maraming mga langga. So, ayan lang masasabi ko mga langga, maraming salamat sa inyong panonood. Sana sa susunod, nandiyan pa rin kayo na nakasubaybay kasi patuloy pa rin ako mag share ng mga ibang update dito sa Romania at kung ano pang mga
balita na puwede kong ihatid sa inyo lalo na kung kayo ay mga nasa ibang part ng, bansa, ibang part ng bansa 'no? Lalo na kung kayo ay nasa iba't ibang bansa. At least may idea kayo 'pag papasok kayo dito sa bansang Romania. So ayun mga langga, salamat sa inyong panonood. See you.